92W, ganap ng naging shallow alog na low pressure area. So inaasang papasok ito ng PAR ngayong araw o sa loob ng 24 oras. Pero nanatiling maliit ang tsansa maging isang malakas na bagyo sa ngayon. Extreme Northern Luzon, nakakaranas pa rin ng mga pagulog at pagkidlat, dulot pa rin ang patuloy ng frontal system sa bahagi pa rin ng Batanes Group of Islands at talalabing ng kanluran ng bansa, mas makakaranas sa mga kalagkat at pagulan na may pagkidlat at pagkulog. Habang sa silangan naman ng bansa, makakaranas pa rin ng humid na panahon at may mga ilang maalinsangan, tulog pa rin ng ilang easterlies sa may bandang hilaga dahil sa presensya pa rin ng ridge of high pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 22, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 11:04 na ng umaga. Medyo hazy po tayo ngayon at medyo gloomy kung mapapansin ninyo sa amin sa Caloocan, ilang parte ng Metro Manila mula sa CCTV live snapshots. Medyo hazy po tayo at overcast. Dahil nga po nagkakaroon na ng medyo accumulated water vapor lalo na sa kanluran, na mas lumalamig po na ang temperatura sa may bahagi pa rin ng kanluran ng bansa na patuloy naman nasa salubong ng easterlies na unti-unting humihina dahil sa may lumalapit na presensya ng shallow trough sa may silangan southeast ng ating bansa na epekto ng namumuong low pressure area na papasok na ngayon ng ating PAR anytime. So sa ating current conditions sa Caloocan, base sa aking weather station, real-time current conditions, overcast, gloomy, windy po. So medyo mahangin dahil mayroong southwest na presence ng hangin. So medyo may nagpaparamdam na southwesterlies, bagamat sa may bandang Thailand pa lamang ito at bandang Vietnam, mas nararamdaman ang southwesterlies wind flow. Hindi pa masyado nakakaalpas ng bandang Vietnam na tumatawid din sa bahagi pa rin ng kanluran ng bansa. So medyo may ilang southwesterlies na kasi na unti-unti nang lumalapit dahil yung kung babalikan natin, yung Madden Julian Oscillation mas lumalapit na sa may bahagi nga po ng bandang Indian Ocean, bungad na ng parteng Aleutian Islands. Kung nagkakamali, yung parte ng sentro nito. Kaya yung presence ng influence ng hatak nito ng hangin mula sa Australia, dahan-dahan na po itong nahahatak. So mas mapapansin natin, mas dumadalas ang southwest o west o southwest na flow ng hangin na malalakas. Ayan, base sa ating anemometer at wind vane location, madalas southwest o southwest ang itinuturo lagi ng location ng hangin. Nangangahulugan lamang na medyo may nagpaparamdam na ilang southwest wind flow sa may silangang kanlurang timog kanluran ng lokasyon ng bansa. Sa lowest temperature nating naitala na weather station kaninang 4:53 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.8 degrees Celsius. Tapos matindi pa rin ang mataas na temperature sa amin despite na gloomy kami. Namabot pa rin ng 35.7 degrees Celsius ang naging temperatura namin kahapon at 2:44 PM. Nangangahulugan lamang na umabot pa rin sa 51.6 degrees Celsius ang aming init pandama sa Caloocan. Kaya nanatiling mataas ang aming heat index o init pandama despite na mas madalas ang pagkulimlim sa amin kahapon. Pero kung itatabi naman natin sa mga official weather stations si Pag-asa, kahapon yan ng May 21 ay nangunguna naman sa kanila ang may 47 degrees Celsius. Since wala naman silang umabot ng 48 o to 50 degrees Celsius, nangunguna ang Apari Cagayan na may 47 degrees Celsius na init pandama. At kung titingnan natin kung may kasabayan siya na 47 degrees Celsius, wala na po. So sumunod na kagad ang may 46 degrees Celsius, ang Rojas City, Capiz. Yan. At dyan sa Biraca, Tanduanes, 46 degrees Celsius din. At dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, na meron ding 46 degrees Celsius na init pandama. And the rest ng 45 degrees Celsius pababa ay tingnan na lamang ninyo sa webpage ko o sa webpage si Pag-asa para sa continuous na mga
kasunod na 45 degrees Celsius pababa na heat index. So lumalabas lamang ay nangunguna sa talaan ni Pag-asa na may 47 degrees Celsius ang Apari, Cagayan. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ng San Jose sa Occidental Mindoro na may 37.4 degrees Celsius na grabe ang temperatura sa kanila. Sa Baguio City, almost stationary, nasa 18.2 degrees Celsius ang pinakababang temperatura sa bansa so far. At pagdating naman sa Inulan, ang Davao Airport, sa na may 32 millimeters ang total rainfall. Kahapon, nakapagtala kami sa Caloocan, West Grace Park ng 1.8 mm na mga ilang light to moderate showers lamang na hindi naman nagtagal ng more than 30 minutes, tumigil din kaagad, kaya nakapagtala lamang kami ng 1.8 mm. So sa loob ng isang linggo, nakatotal of 12.9 mm lamang kami sa Caloocan na way below normal pa rin ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Sa ating relative humidity so far, nasa 75% po. So medyo mabagal-bagal magpatuyo ng mga sinampay ngayon despite na matindi ang ating alinsangan at heat index at tumaas ito ng 6% since last hour. Medyo mataas ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals at steady ito since last hour. So probably kung hindi ngayong umaga o tanghali na posible pa rin tayo magkaroon ng localized thunderstorms, maaaring sa hapon po ito at malamang medyo malayo sa Metro Manila ang mga pagtulog at pagkilat. Magbabari pa rin yan every 6 hours. So tingnan na lamang natin mamayang hapon. At kung pagbasehan naman kasi natin yung forecast, ay may mga pataas pa rin daw ang chance na pag-ulan ngayong maghapon at partially cloudy ang ating forecast. Sa high tide and low tide status, high tide po tayo ngayon. So since maximum high tide ay kung titingnan natin yung ating latest high tide ngayon, kung abot ba ng 1 meters, yes, eksakto po. Kaninang 8:55 AM. So, inaasahan pa po mga after 5 hours pa para maximum low tide. So, pwede pong lumayag at mangisda ang ating maliliit na mga kababayan natin na mangingisa sa pangpang ng Manila Bay at pangpang ng baybayin ng Cavite dahil malalim-lalim pa po ang level ng karagatan dyan. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:18 PM. At ang ating 98% illuminated, malapit na po ang full moon. Tatawagin daw ito na flower full moon. Kung di ako nagkakamali, baka bukas po, mamayang gabi, magkakaroon tayo ng flower full moon. Malamang bukas ito ng madaling araw ang pinaka-full moon natin. So tatawagin yan sa American local name daw na flower full moon. Correct me if I'm wrong na lamang po mga folks. So nasa 98% illuminated po ito. At sisikat naman ito mamayang hapon at 5:10 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw, 4:46 AM naman ito lulubog. At nasa moderate muli ang ating air quality na nasa 14.40 micrograms per cubic meter. Yung particulate 2.5. So magmas pa rin po tayo mga folks. Dahil posible pa rin ang, kung hindi man sabag, ay posibleng thermal invasion ang umiiral. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, sinasang partly cloudy daw ang ating umaga at may mga early light rains daw na umiiral kaninang umaga. Pero sa buong magdamag inaasahan ang partly to mostly cloudy pa rin ang iiral. At ganon din bukas ng Huwebes pero magiging partly cloudy daw ang maghapon na mas maliit ang chance daw ng pag-ulan na aabot ng 3%. So ngayong araw 100% pa rin daw ang chance na ulanin. Inuulit ko, posibleng hindi ito sa Caloocan, maring sa karating Metro Manila or parte o malapit sa NCR ang magiging forecast nito mga po. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan just in case, especially ngayong tanghali o sa hapon, kagaya kahapon, na bigla ang magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Diretso naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis ng mga pag-ulan, lalo na sa kalurang bahagi pa rin naman sa nakikita natin dito yung frontal system o Mayo Front na patuloy pa rin na umiiral sa may bahagi pa rin ng Taiwan at extreme northern Luzon sa Batanes Group of Islands na maglulutbo ng mas maulap na himpapurin at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga cluster ng mga pagkidlat at pagtulog lalo na sa Batanes Group of Islands. Samantala sa imang bahagi ng kaluran ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang na ang parte ng Mimaropa ay patuloy po na makakaranas ng mga ilang kaulapan na himpapurin
Despite na maaraw at medyo maalinsangan po ang iiral sa atin, lalo na sa bahagi po ng Northern Luzon, sa may bandang Ilocos Norte, ilang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, pero nalalabi sa may kanluran ng Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang La Union, papabanggit man yan, o Baguio, medyo foggy po ang magiging paligid din dyan ha, dahil magkakaroon ng mga ilang cluster ng mga kaulapan. At dyan sa bahagi rin ng bandang Pangasinan o Dagupan at Zambales, pero medyo iiral din ang pagsilip-silip ng haring araw dahil kung titingnan natin sa DRM, medyo maaliwalas po ang himpapawid. Unti-unti lang nagiging maulap, kaya magiging partly cloudy to mostly cloudy. Anytime maya-maya ang iiral. Samantala sa bahagi ng bandang Cagayan Valley, mas maaraw po ang iiral sa inyo dyan, kaya medyo mas maalinsangan ang mararanasan ninyong temperatura dyan. Magkakaroon lamang ng unti-unting partly cloudy to mostly cloudy maya-maya, especially sa hapon o sa gabi, at magdudulot pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na nakataas ang forecast sa may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na sa bahagi pa rin ng Quezon Province, mula dyan sa may bandang Kasiguran Aurora, pababa ng Baler, up dyan sa bahagi ng Polillo Island hanggang parte ng Quezon sa Atipunan, at maaaring mag-extend pa hanggang Camarines Norte pa rin. Mula sa Central Luzon, pababa ng bandang Bulacan, patuloy pa rin makakaranas ng medyo partly to mostly clouding iiral, so isolated na mga pagkalat-kalat na pag-ulan din, na may posible pa rin mga pagkilat at pagkulog, especially sa hapon. Tamay na dyan, papasok ng bandang Bulacan, at kung mas detalye, gagamitin natin ang Himawari 8. Makikita ang mga ilang partly clouding medyo iira sa Central Luzon, so patuloy pa rin na mataas ang heat index dyan, at humid na temperatura, at asahan na magkakaroon ng ilang partly at medyo haze ang iiral na sa mula sa may bandang Gapan ng Nueva Ecija, pababa na yan ng Bulacan area, papasok na yan ng Valenzuela hanggang parte ng Metro Manila. Magkakaroon tayo ng medyo gloomy overcast po ang iiral. So medyo haze din ang magiging paligid natin at magiging halos almost moderate at halos zero visibility ang halos iiral sa NCR. Bagamat magpapatuloy ang medyo mataas na heat index, asahan din ang mga isolated at mga naka-forecast nga po na mga pagkulog at pagkilat, especially sa hapon o bandang gabi, ang medyo iiral, lalo na bandang Quezon City, Antipolo, hanggang Tanay Rizal. Sa bandang Katimugan naman, ang parte ng Taguig, Paranaque, at bandang Muntinlupa, damay na rin ilang bahagi ng Cavite. At sa ibang bahagi ng bandang Calabarzon, ay magiging partly cloudy, mostly cloudy rin, so medyo gloomy rin ang umiiral. Dahil nga po sa salubungan pa rin ito ng mainit at na lamig na hangin sa kanluran at silangan pa rin ng bansa. Kaya medyo nagkakaroon tayo ng accumulation. At sa bahagi ng Mimaropa, magiging partly cloudy din. Bagamat medyo maaraw at paninsangan ng panahon, mga ilang partly cloudy din ang iiral sa buong bahagi ng Coron at ilang bahagi ng katimugang parte ng Taytay sa bandang El Nido, at ilang bahagi ng Rojas, Araceli at Gumaran, at ilang bahagi ng Batarasa at Malaba. Pagkaroon din ng mga isolated rain showers daw, typically light rain showers daw ang naka-forecast. So magdala na naman ng pananggalang sa ulan. Pero pagdating naman sa bahagi ng Bicol Region at the rest ng Southern Luzon, alinsangan po ang yung panahon dyan. Medyo humid po tayo So expected ang mga mas mataas na heat index na mararamdaman ninyo dyan mula sa bahagi nga po ng Camarines Sur and the rest ng Pili, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Kasama na ilang bahagi ng Caramuan at dyan sa Catanduanes, magiging maaraw at malinsangan din at humid ang magiging temperatura. The rest naman ng Southern Luzon, mula Romblon, Rias Island, kasama na ang Masbate, and the rest ng Visayas, katamtaman na lagay ng panahon, maaraw at malinsangan din ang iiral muna sa inyo dyan. Malilit ang mga tsansa namang pag-ulan, pumasok man, typically light rain showers lamang na hindi naman nagtatagal ng mahigit sa 30 minutos. Magbabarila lamang sa hapon dahil may mga forecast na pagdating ng hapon, tumataas ang forecast, lalo na sa silangan pa rin ng Eastern Visayas na magkakaroon daw ng mga bigla ang pagtaas ng forecast ng mga pag-ulan sa bahagi nga po ng bandang Morongan, Dolores, hanggang dyan sa bahagi ng Lawang, Hilagang parte ng Samar. Kung magkaroon man yan ng katotohanan sa forecast, ay expected po mga hapon o gabi na po yan. Pero sa ngayon, magiging maaraw at paninsangan ang inyong panahon dyan. So huwag pa masyadong bibilad sa tinding sikat ng araw, maghapon mga folks. At the rest naman ng bandang Northern Mindanao, ganun din, paninsangan din at maaraw ang umiira sa inyo dyan. Especially ng mga taga Surigao del Norte at kung bahagi ng Caraga,
and the rest ng bandang Davao de Oro hanggang dyan sa may bandang Campos de la Valle, pababa na yan ng Gobyerno Generoso. The rest ng Bukidnon, northern part ng Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan, Iligan, bahagi rin ng bandang BARMM hanggang Kapatagan na po yan. And the rest ng South Sajen ay mas magiging partly cloudy at maalisangan din. Despite na may ilang partly cloudy ang umiiral, may forecasted daw pagdating ng hapon ng mga localized thunderstorms. So tingnan na lamang natin mga folks. So halos nalalabi ng buong Mindanao ay mas maalinsangan po ang iiral. Maliban na lamang sa may bandang kaluran ng Zamboanga Peninsula, especially sa kaduluduluhan ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Sulu. Sulu ay makakaranas po kayo ng mga mauulap at mga kalat-kalat na ilang moderate and some heavy rain showers. Dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, mas mataas po ang cluster ng mga heavy rain potential dyan sa parte nga po ng Zamboanga Peninsula. At asahan din sa maghapon ay posible pa magkaroon kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng South Sajen. So medyo maglalaro lamang ang cluster ng mga isolated rain showers dyan. So sa lalalabi ng bansa, mas iiral pa rin ang medyo humid na panahon habang lumalapit ang cluster nito ng trough ng low pressure area na C93W, which is i-discuss natin sa susunod na topic. Samantala sa ating computer-denominated tropical cyclone sector, and as of 11:30 AM ngayon, base sa aking data, ay kasalukuyang nasa 1,002 hectopascals na po ang central air pressure nitong C93W. Bagamat wala pa rin nagbago sa kanyang initial wind speed na 28 km per hour at 35 km per hour, pero anytime ay pwede na agad biglang mag-intensify yan. Antayin na lang natin yung biglang pagpitik ng kanyang upward low convection dahil once na bumababa ng husto ang central air pressure nito ay nagkakaroon na ng rapid o yung maganda ang upward low circulation na magbubunsod na ng pagtataas ng wind speed at wind gust. And as of 11:31 naman dito sa isang Tropical Cyclone Monitoring Agency na nakadata feed sa aking webpage ay nasa 1,004 hectopascals naman ang central air pressure nito. So very uncertain ang pareho nito kaya hindi nagbabago pa rin yung kanyang wind speed at wind gust. And as of 11:31 AM, kasalukuyan na itong halos dikit na sa pinaka-border ng PAR, nasa layog 1,135.72 km. Southeast ito ng Davao City, which is ang aking point of reference, o sa may southeast ng Mindanao, sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan naman natin, kung pagbabase natin yung border ng PAR, ay halos ang lapit na lamang nito sa pinaka-PAR ay 88.66 km na lamang bago o halos dikit na sa pinaka-border na po ng ating PAR. So, base na rin sa mga computer models and forecast, ay maaari o posible pa rin itong makapasok sa ating PAR ngayong araw. Kung hindi man ngayong araw, within 24-hour period na maaring makapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga po sa pinost ko sa Facebook page, napaka-shallow at uncertain yung kanyang upward low convection, kaya napaka-shallow ng kanyang sirkulasyon. Ayan, oh. Napakalawak po ng kanyang upper circulation. Kaya hindi masyado makapagpulido yung pinaka-ground ng sirkulasyon nito mula sa karagatan. Nagkakaroon lamang ng convection dahil nga po sa naglalaro sa 29 to 30 degrees Celsius. Ang init ng karagatan dito, malapit sa Palau. Kaya patuloy pa rin nakakapag-kilos ito. Pakanluran sa bilis na 13 km an hour po. Kaya patuloy pa rin siya nakakakilos. Bagamat pilit na kinokontra ng ridge of high pressure area, itong northeast quadrant ng sirkulasyon ni 93W, pinipilit pa rin na kontrahin o pigilin ang pag-enhance development ni 93W. So, magdedepende na lamang kung malulusutan niya ito hanggang sa ito makapasok ng PAR. Dahil sa mga extended forecast, ay may mga extended forecast na ito ay halos didikit sa may silangang parte ng Mindanao or Eastern Visayas, mga bandang ganyan. And then, paglapit na sa may bandang Bicol Region o Northeastern Luzon, magre-recurve daw po ito, ganyan. At meron namang senaryo na ipinapakita ng ilang computer models
ay ito ay kikilos naman ito palapit ng bandang silangan ng Visayas. Yan. At didikit din halos sa silangan ng Eastern Visayas hanggang bandang Bicol region and then magre-recover naman pa norte. Bakit ganyan ang ipinapakita? At pareho sa aking monthly forecast for the month of May. Dahil nga po at magbabaring nga po at na-discuss ko na rin po yan sa aking monthly tropical cyclone forecast. Magbabari kasi yan sa high pressure area dito sa may Hilaga o bandang southern part ng China. Yung high pressure area na yan ay yan naman ay tutulak dito sa anumang bagyo na mabubuo sa silangan ng bansa at kakabigin niya ito pa kasilangan. So ang tendency ay na itutulak ang anumang low pressure area pasilangan. So nagiging northeast yung nagiging galaw ng bagyo. So habang may presence na high pressure area dito sa bandang China ay nagagawa niyang i-recurve ang isang low pressure o anumang bagyo. May senaryo naman na according sa Japan Meteorological Agency, magtatraverse ito dito sa bahagi na ito ng kalupaan ng Eastern Visayas hanggang bahagi nga po ng Eastern Northern Luzon. So yan ay napaka-uncertain pa rin talaga at very unconclusional pa kapag nangyari ang mga ito, which is i-discuss natin yan sa mga tropical cyclone assessment monitoring mga folks. At kung titingnan naman natin sa pinaka-simulation sa mga computer models, gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring. Una-una, dito muna sa ating West Pacific Basin, makikita natin na natili pa rin nasa higher anomaly at 40% yung kanyang sirkulasyon dito. Pilit pa rin niyang nilalabanan yung high pressure area o ridge na high pressure area sa may bahagi nga po ng Eastern Japan dito. Yan. So yung ridge of high pressure area na nagre-represent sa kanya, medyo pinipigil at lumalaban pa rin itong C90TW habang ito ay kumikilos pa kanluran, papasok nga po ng ating PAR. So habang ganyan ay nanatiling nasa around 40% yung formation probability niya in real time. At sa kanyang anomaly, nanatiling nasa 40% din. So yun ang nag-uncertain kung bakit nanatiling nakaloitering pa rin itong si 90TW ng mahigit 5 days na nga po. Halos siya ang mas tumagal kumpara sa mga ibang low pressure area na na-dissolve kaagad. At kung pagbabasehan naman natin ang Global Spectral Model ng GMA, makikita natin ay makakapasok na po ito ng PAR. Ayan. Kung pagbabasehan natin ay ngayong araw nga daw po ito papasok. Kung malilate man siya, maaring by May 23 nga po o bukas sa madaling araw. So depende pa rin yan. Pero ang approximate natin ay ngayong araw nga po siya makakapasok ng PAR. So kung hindi man ngayon, mga bukas nga po ng madaling araw. At kung titingnan natin, kikilos nga po ito papunta sa may bandang silangan ng Mindanao at magtatraverse sa kalupaan nito ng Eastern Visayas. Ayan o. And then halos dissolve na siya pagka-touchdown niya sa kalupaan nito ng Eastern Visayas. Yun ang unang ipinapakita ng senaryo na ito. At kung pagbabasa naman natin ang mean sea level pressure, halos walang significant na nagkaroon ng enhancement yung itong low pressure area. Maaring shallow trough lamang ito habang tumatawid sa may bandang Visayas hanggang bandang Southern Luzon as 1,006 hectopascal circulation. So wala tayong nakikitaan na magiging isang ganap na bagyo ito o malakas na bagyo according dito. Pero kung pagbasa naman natin ng mga iba't ibang weather agencies ng mga computer models, example na lang kay GFS, makikita natin ay medyo kikilos na ito pasilangan, ganyan no, pa north-westward o west-northwestward, lalapit nga halos didikit sa may Eastern Visayas at paglapit niya dito ng bandang Bicol region ay unti-unti itong magre-recurve palayo. Yan no. So kung babasehan natin dito, halos wala siyang nakikitaan na totally landfall naman. Kay SMWF ay shallow circulation ang ipinapakita dito, nalalapit din. Similarity na halos didikit din ng silangan ng Visayas. Pero may senaryo na ito naman ay magta-touchdown sa may bandang Eastern Visayas. At kay NAVGEM naman, kung magbabasehan natin, ay shallow trough din ang pinapakita dito na magta-traverse din. Halos kapareho kay Japan Meteorological Agency sa tropical sa global spectral model. Ayun. So halos didikit daw siya. Pero halos isang mahinang low pressure area lamang or shallow trough lamang talaga na magpapaulan. Kapag ganyan nangyari po yan, maganda nga po yan. At kailangan natin ng ulan so far, di ba? So walang magiging problema yan sa ating mga kababayan kapag nangyari ang senaryo na yan. Sa ICON naman at GM ay ganun din ang ipinapakita na halos
dumidikit sa may silangan parte ng Visayas o ng bandang Bicol region at kikilos ito at kakabig ito pa northeast naman. Dahil nga po inulit ko, may presensya nga po ng high pressure area sa may bandang south part o southeast part ng China na itutulak o magagawang itulak ito pa northeast o pasilangan ang anumang low pressure area na lumalapit dito sa may bahagi nga po ng northeastern Luzon. So yun po ang paliwanag dyan mga folks ha. Kaya hindi pa natin na i-conclude kung mangyayari ang mga senaryo na ito. Malalaman natin kapag lumabas na ang ating automated tropical cyclone and symbol forecast system. Saan ba makikita yon? Kung pagbabasa natin sa Tropical Cyclone Advisories and Forecast, naglabas na nga po, since kahapon pa, ng notice ang data feed mula sa Joint Typhoon Weather Center at nakapersist na nga po ito. Yan. Malapit na po sa southeast ng Palau, which is dito nga po sa may bandang labas nga po ng Philippine Area of Responsibility, southeast nga po ng Davao City. At nanatiling mababa ang tsansa pa rin ito na maging isang ganap na tropical cyclone. So nasa yellow code pa rin. Pero maaari pa rin siyang mag-develop within 24 hours. Yun naman po palagi ang magiging simulation dyan. So kapag sinabi ng mga ibang weather blogger na magbabago pa yan sa mga susunod na araw, talagang magbabago yan. And mayroon nga po tayong sinusunod na tropical cyclone development within 24 to 40 hour period pa. Nagbabago pa talaga yan every 6 hours, gaya nga natin sinasabi. Kaya nagbabase tayo sa real time muna. At binabanggit lamang natin ang according sa mga simulations ng mga computer models. At hindi natin binibigyan ng conclusion yan. Dahil nga po, totoo naman na nagbabago pa yan every 6 to 12 hour to 24 hour period. At kung babasin na naman natin sa Japan Meteorological Agency data feed ay within 24 hours pa, magde-declare na sila ng invest itong CJMA. Ayan o, nasa 1,008 hectopascals, yung expected sa susunod na 24 oras. Itataas na nila yan as invest, pero manatiling napakababa at napaka-uncertain pa rin talaga na magiging isang ganap na bagyo. Pero just in case, maging tropical depression man lamang yan, itong C90TW na makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin yan sa local name na Agon, na magiging kauna-unahang bagyo natin for year 2024. Hopefully, kung umabot man yan ng tropical depression. Pero kung hindi, manatiling low pressure area lamang na maglalapit sa may bahagi ng silangan ng bansa, magdudulot naman ito ng mga pag-ulan, which is importante na kailangan natin ng ulan sa ngayon. Kasi napaka way below normal po talaga ang naging pag-ulan natin. So, pare-pareho tayong sumasang-ayon na gusto natin na umulan dahil kailangan talaga natin ng pag-ulan sa ngayon, lalo na kinakapos na po ang supply natin sa mga dams. Samantala sa ating wave height o alon ay sa loob ng 24 oras, unti-unti pong magtataas ang alon natin sa silangan ng Visayas, Bicol Region at Eastern Mindanao dahil nga po sa presensya ng low pressure area na si 93W At lalo na kapag ito ay nakatungtong na at nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility, asahan na dito sa silangan baybayin ng bansa ay unti-unting tataas yan ng 1.25 meters ang magiging pag-alon. Sa ngayon, medyo kaya-kaya pa po ngayong araw, maliban na lamang sa susunod na 24 oras, unti-unting tataas yan. So take note po na maaring bukas po ay tumaas ang pag-alon natin dyan sa silangan ng baybayin ng Eastern Visayas, Eastern Bicol Region at Eastern part ng Mindanao. Kapag katumaas yan, ay medyo bawal po muna lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat para na rin sa inyong kaligtasan. So take note yan mga folks ha. Samantala sa lagay naman ng ating dam, lalo na kay Angat Dam, tingnan natin. So more than negative 4 meters na po, o to be exact, negative 4.34 na po ang kakulangan nito sa very, very critical level ng water level ni Angat Dam. Mula kahapon sa 180.40 meters, ngayon ay nasa 180.07 meters na lang. So inaasahan bukas ay below 180 meters na po ang level ni Angat Dam. Very, very critical na talaga mga folks. At sa loob ng 24 oras, 0.33 meters na po ang nakakain pa rin sa kanya. So napakalaki ng konsumo. Well, wala tayong magagawa dahil ang Angat Dam ay isa sa main dam na nagsusupply sa Metro Manila. So kung titingnan natin sa ating monthly dam water level sa bansa, makikita natin mas daos-dos po ang graph nitong si Angat Dam. At kung titingnan natin separately between Magat Dam at Angat Dam,
ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. So, very critical siya. Hindi gaya kay Magat Dam, ay unti-unti nagre-recover po ang water level ni Magat Dam. So, patuloy pa rin itong bumababa at dumadaos-dos ha. At babala ko na yan sa ating mga kabukayan, just in case sa tuloy-tuloy ang pagbaba niyan, ay magkakaroon tayo talaga ng rotational cut-off sa supply ng tubig. Hindi gaya kay Magat Dam, ay nakaka-recover po si Magat Dam ng supply ng tubig. Yan o, nagre-recover siya. Hindi gaya noong May 16 to May 17 na talagang dumaos-dos siya ng husto. Pero mula sa May 18 ay unti-unting nagre-recover po siya. Yan o. Dulot na rin siguro yan ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw, dulot ng localized thunderstorms. Yan, so nakaka-recover siya. Hindi kagaya ni Angat Dam, talagang patuloy pa rin ang kanyang pagdaos-dos. So very bad news po talaga sa atin. Maaaring maapektuhan po ang Metro Manila kapag patuloy po yan mga folks. Pero dahil meron naman tayong mga backup na dam, gaya na lamang ng La Mesa Dam at malamang kay Ipo Dam, maring merong backup na pwedeng mag-supply sa Metro Manila. So, yun ang posibleng mangyari dyan, kaya patuloy tayong nasusuplayan. Pero, emergency backup po kasi yan, just in case po, na talagang hindi nakakayanin ni Angat Dam na mag-supply pa. So, nanatili pa rin bad news yan, hindi natin pwedeng ipasawalang bahala pa rin yan, kahit meron po tayong backup na water dam na magsusupply sa Metro Manila. Samantala sa Ulat Lindol, so far wala pa rin tayo namamataan. Bukod lamang din sa may malakas na paglindol nito na nabanggit nga natin kahapon sa ating report na sa may bandang baybayin naman ito ng southwest ng Mindanao. And so far wala naman tayong namataan na anumang malalakas ang paglindol. Pero kung titingnan natin mula kaninang 12 AM sa data feed ni PBOX, wala naman tayong namataan na magnitude 4.0 pataas na natiling below ito. So bagamat mahihina ito below 4 magnitude 4.0, pero marami-rami na po ang mga naging paglindol. At ang huli pa rin ay dito pa rin sa bandang San Agustin, Surigao del Sur. So nanatiling malakasan at maramihan pa rin ang mga pagyanig dyan sa bahagi pa rin ng Surigao del Sur. So manatiling alisto sa ating mga kababayan dyan at kung titingnan natin yung historical earthquake data. Kung ilan na po ang latest earthquake natin sa bansa, between magnitude 2.0 pataas. Sisilipin natin for the month of May ay nakakatotal na po tayo. Teka lang, niloload natin. Ayan. Ng 849 na total earthquakes na po mga folks. 816 dito is magnitude 2.0. 29 dito is magnitude 4.0 pataas at nanatiling 4 yung ating magnitude 5.0. At so far, wala naman tayong recorded na magnitude 6 at magnitude 7.0 naman. So hopefully, wag na magkaroon tayo ng ganyang kalakas na paglindol. 149 na total earthquakes, ang ating total earthquakes ngayon sa bansa for the month of May 2024. So medyo marami-rami na po ito at mukhang aabot pa ng 1,000 ito bago magtapos ang month of May. Pero mas mababa pa rin ito compared last month. So tingnan natin kung malalagpasan niya ang total earthquakes last month. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, May 22, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, May 22, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.primoweather.com para sa mga gusto pang malaman ang detalye, especially sa binabantay natin si 90TW dahil nagkakaroon na ito ng progress anytime. At visit na lamang din sa aking website para sa real-time events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.